Magandang umaga po at welcome po sa ating programa, My Morning Mana with Pastor Oji. At nakahanda na po ba ang ating mga Biblia para po sa pagbabasa sa umagang ito? What you have heard is the song Daddy Hang the Moon by Jeff and Sherry Easter. At sa umagang ito ay kung nakahanda na po ang ating mga Biblia, ay bubuksan po natin at babasahin sa aklat ng 2 Corinthians chapter 4 verses 1 hanggang 7. Ito po ang pagkasabi ng 2 Corinthians chapter 4 verse 1 to 7. Dahil sa habag ng Diyos, hinirang niya ako para sa gawaing ito. Kaya naman malakas ang aking loob. Dinalikdan ko na ang mga gawang kahiyahiya at ginawa ng palihim. Hindi ako nanlilinlang at hindi ko pinipilit ang salita ng Diyos. Sa halip, hayagan kong ipinangaral ang katotohanan at ito'y alam ng Diyos. Kaya handa akong pahatol kaninuman. Kung may talukbong pa ang mabuting balitang ipinahahayag namin, ito'y natataklugbungan lamang sa mga napapahamak. Hindi siya sumampalataya sapagkat ang kanilang isip ay binulag ng Diyos ng daigdig na ito. Sila'y binulag nito upang hindi nila makita ang liwanag ng mabuting balita tungkol sa kaningningan ni Kristo, na siyang larawan ng Diyos. Si Kristo na ating Panginoon ang pinangaral ko at hindi ang aking sarili. Ako'y lingkod ninyo alang-alang kay Jesus, sapagkat ang Diyos na nagsasabing mula sa karimlan ay sisilang ang liwanag. At siya ring nagbigay liwanag sa aming mga isip upang makilala ang kadakilaan ng Diyos na nahahayag sa mukha ni Kristo. Last verse, ngunit kaming pinagkalooban ng kayamanang espiritual na ito ay hamak, kumbaga sa sisidlan ay palayok lamang, upang ipakilalang ang di malirip na kapangyarihan ay sa Diyos at hindi sa amin. Sa umagang ito ay nabasa po natin ang salita ni Paul patungkol sa kanilang pagkatawag. They were just ordinary man. At yun yung pag-uusapan natin sa umagang ito. We are an ordinary man doing an extraordinary task. Malalaki ka man o babae, I will call you man as of this morning, no? May tulutan niyo lang po ako. We are ordinary man doing an extraordinary task. Atin pong narinig si Apostle Paul, hindi kinonsider ni Paul ang kanyang natapos with regards to preaching of the word. Para kay Apostle Paul, siya ay ordinaryo lamang, no? Na ginagawa ang kung ano ang nararapat. Hindi niya pinipilipit ang salita ng Panginoon. Inayos niya ito kung ano ang pinangaral sa kanya o sinabi sa kanya ng Lord, ay siyang sinusunod niya. Alam ni Paul ang tama sa mali mula doon sa mga salitang kanya binibitiwan mula sa ating Panginoon. At kung inyo pong mapapansin, sinabi ni Paul, hindi siya nagtitiwala sa sarili niyang kakayanan. Sinabi niya, aking nalalaman na ako'y parang palayok lamang, no? I'm just an earthen vessel. It's not because of me, so that the excellency of God, the power, may be of God and not of us. It's true. The excellency of the preaching of the word is not based whether you are, hindi yan nakabase doon sa nakagraduate ka ba ng may honors o may college degree ka ba. We have to understand that it's only Christ Himself. No, yun ay patungkol lamang dahil kay Kristo Jesus, hindi yun dahil tayo'y magaling, no? We have this ministry, we have received Christ. We are an ordinary person but doing the extraordinary message. Not because we are good, but because God used us mightily in this ministry. So being an ordinary man, we have to do the best that we can before the Lord and be a vessel for God, willing to be used any time of our lives. We have to give our lives to the Lord and be useful for His kingdom.
You have heard ang awiting nagsasabing eternity has two way, by Doyle's Lawson and Quicksilver. No? Help, sa kanilang album po na Help is on the way. Now, as I continue, gusto ko mong ipa-share sa inyo itong biblical truth na akin pong isinulat, no? We are not the message. We are just the messenger, delivering the message of salvation and grace. Hindi po tayo ang message. Si Kristo po ang message. No? Tayo ay mga messenger, nagdadala ng mensahe. Kaya it doesn't matter how we how fragile we are. It doesn't matter who we are. What matters most is the message. No, maaring yung pagka-deliver natin ay hindi gaano maganda. Maraming mga preacher in the old times na mali-mali pa, no? Naalala ko nga yung kanta ng doon sa tribal community na meron kami, no? They are so revived. Pero alam niyo anong pagkakanta nila? Sabi nila, magic tree, worship His magic tree, Uncle Jesus. O, tingnan nyo. Pero sila, iyak na yan ang iyak, ha? They are filled with the power of God. It doesn't matter. No? Maaari sabihin natin, mali yun mali. Para sa kanila, hindi nila naintindihan yun, no? But they feel the power of God. Most of the time, we are correcting people of their wrong grammar. We are correcting people of their, But remember this, we are just ordinary people delivering the message of God. Another point that we have to remember, God takes our inadequacies and humble efforts and use them for His glory. Yes, meron man tayong mga inadequacies and we may have humble efforts, but God will use them, in His kingdom. It doesn't matter whether we are not proficient in with regards to the secular knowledge, but as long as we are willing to be used by God, remember that God will use us mightily. Mga kapatid, nais kong i-share sa inyo na hindi po sa natapos yan. Ang pangangaral sa salita ng Panginoon ay hindi dahil may natapos tayo. Ang pangangaral sa salita ng Panginoon ay hindi sa kagalingan natin. It's because of the grace of God. Yan po sana ang dapat tandaan ng bawat Kristiyano. Kung makikita po natin si Apostol Paul, binanggit po kanina, sinabi niya, I want God to be exalted in my message. Sinabi niya, what the message that I have here is not to glorify me, but to glorify God. Do what you can, where you are and what you have. What does it mean? Do what you can, where you are and what you have. Simple. Kung anong resources meron ka, then use it for Christ's glory. Kung ang talento mo ay pag-awit, then umawit tayo. Kung ang talento mo ay pangangaral sa salita ng Panginoon, din mangaral. Kung ang talento mo ay mag-usher, din mag-usher. Do what you can, where you are and what you have. You don't have to say, sana kasing galing ako umawit ni Regine Velasquez. O di kaya sabihin mo, sana kasing galing ako mangaral ni T.D. Jakes. Yung mga taong ganyan is magagaling na talaga yon sila sa ganung field. Naging magaling sila lalo dahil ginamit nila yung opportunity na yun, ginamit nila yung chance na yun to develop more skills. Preacher sila, of course, in-enhance pa nila yung skills nila for preaching. Singer sila, in-enhance pa nila yung singing. So what do I mean is this, what you have today, use it for Christ's glory. Where you are and what you have. We are an ordinary man, but we have an extraordinary task. Remember, God can use you whoever you are. Ang kailangan lang po, pusong mapagkumbaba at handang magpagamit sa paanan ng ating Panginoon. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon.